Malaki na naman yung siya ng ating full gold guppy, malapit na naman ito mag-drop kaya kailangan na nating ilipat yung mga fry na nasa tab pa nila. Sakto at meron tayo dito mga sirang palanggana na pwede pa natin pakinabangan. Kailangan lang nating ayusin dahil may mga butas ito, pero pag naayos natin to magagamit nating pang grow out ng mga fry ng ating binibreed na mga isda. Pero bago po yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan niyo ako dahil medyo madami-dami tayong gagawin ngayon. Ililipat natin yung mga fry na ating full gold guppy dahil kasama pa sila ng mga breeders natin at para manganganak na naman ulit yun. Kaya kailangan natin ilipat yung unang batch para mapakain natin ng maayos at kailangan natin ng mga lagayan kaya i-repair natin yung mga tab or yung mga palanggana namin dito para mapaglagyan po tayo sa kanila at mag-water change or mag-maintenance din po tayo dito sa ating koi pan. Kaya ayun, samahan niyo ako, tara. Ito po pala yung ating koi pan. Sa mga nagtatanong, siguro yung mga bago pa lang dito sa channel natin, nagtatanong sila kung paano natin sinet up or pinagawa po ba natin itong pan natin na to. Ito po ay trapal pan lang mga kahabi. At yun nga, trapal lang po yung gamit natin dito. At kung gusto nyo po makita yung full video kung paano natin to sinet up at dun sa filtration system din ito, DIY lang, gawa lang po natin lahat. Ay may video po tayo, complete video sa ating YT channel. Pwede nyo pong i-check doon kung gusto nyo po makita kung paano natin to sinet up. Ayan. At ito po yung mga laga natin dito. So yan, bumubula na yung ating skimmer. Kaya kailangan rin nating mag-water change at mag-maintenance, maglinis na filtration system nitong pan po natin na to. Pero unahin po muna natin i-repair yung mga tab para sa mga fry nating full gold guppy. Pasok tayo dito mga kahabi. Nandito yung mga fry ng ating full gold. Ito yung fry ng ating PKBM. Medyo malaki na. Ayan yung mga breeder natin. Dito yung mga grow out din natin. Oh, malalaki na. Tapos, nandito yung mga fry ng ating full gold. Ayan sila. Yan, medyo madami-dami. Second batch na to. Yung isang batch, pakita ko po sa inyo mamaya. Nandun sa isang tab. Dito ko nilagay yung unang batch na fry ng ating full gold. Pero mukhang nasa ilalim pa sila. Di pa nagpapakita. Konti lang to. Kasi first batch to na nag-drop yung full gold natin. Itong batch na to, ililipatin natin. Kasi medyo malaki na yun siya ng ating full gold. Kaya baka mag-drop na din ulit ito para mailipat natin to. Yan. Medyo lumalabas na yung mga kulay. Kaya kailangan natin itong ilipat. Dadagdagan po natin to ng tubig. Ito yung mga breeder natin. Pinagsama-sama ko na dito. Isa na lang yung male natin. Namatay yung isang male na high pin natin. Ito na lang yung natira. Oh. Yan. So siguro makakuha din tayo ng mga male dito. Medyo madami-dami din yan. Doon sa mga nagtatanong sa atin kung nagbibenta tayo ng mga molly, wala pa po tayong binibenta ngayon guys kasi yan, maliliit pa yung mga fry nila. Ito yung una. Pero baka gawin natin breeders. Dito naman, dito ko nilagay yung mga golden balloon molly natin. Yan, di pa nagda-drop. Ito pa yung isang batch ng mga PKBM natin. Tapos may marble din dyan. Yan. Linisin din natin yung tab natin na to kasi medyo malabo na siya. At ito yung mga tab na sinasabi ko sa inyo mga kahabi. Ayan, may mga butas po kasi siya. At kaya pa naman natin i-repair. Ito, meron pang dalawa dito. Kunin natin. Kaya pa itong gawin kesa itapon. Sayang naman. Ayan. Tapos, itong isa, medyo malaki yung kailangan natin i-repair dito. Pero kaya pa to. Yun, oh. Yung gagawin na natin dito is lalagyan natin ng alambre, tapos lalagyan din natin ng epoxy. Sayang naman kung itatapon lang. Pagkatapos nitong malagyan natin ng epoxy, ibibilad po muna natin. Pag natuyo na, yun pa rin natin gamitin. Habang pinapatuyo natin yan, mag water change at mag-maintenance tayo dun sa pan. Meron pa pala tayo ditong nylon, kaya ito na lang po yung gagamitin natin instead of alambre. Tapos ngayon, babutasan po natin yung mga palanggana natin. Ito yung gagamitin ko. Wala po kasi tayo dito nung soldering iron. Pako, ito po yung pambubutas natin dun sa mga palanggana. Ito guys, tapos ko na siyang lagyan ng mga butas. Ayan. Tapos tatahiin na lang natin to. Itong dalawa lang yung nilagyan natin kasi yung isa kaya lang naman na hindi na siya tahiin.
direct na epoxy na yung ilalagay natin. Eto guys, natapos ko na tahiin. Ayan. Goods na to. Pwede na itong lagyan ng epoxy tapos patuyuin natin. Mag-mix lang tayo ng equal amount nitong Pioneer Epoxy All-Purpose Structural Adhesive. A and B po siya. Ito po yung ginagamit natin. Mix tayo na equal amount tapos apply natin dito. Pag nag-a-apply tayo nito, mas maganda basahin natin yung kamay natin para di dumikit yung epoxy. Ito yung A and B solution. Equal amount lang. Mix natin tapos apply dito. So yun guys, natapos na po natin lagyan ng epoxy. Patutuyuin na lang po natin yun. At habang pinapatuyo natin yun, mag-maintenance po muna tayo sa ating koi pan. So tara. Antayin na lang po natin yan na matuyo. Meron ako dito bagong itatry na foam. Di kasi tayo nakabili ng fiber fill na foam. At eto, nakakita tayo ng foam na to. Yan. Doon sa pet shop. Kaya susubukan natin to. Mukhang matibay naman. Eto, at nakapaghakot na tayo ng tubig. Ito yung inuunang ko kasi ito yung medyo matagal tayong gawin, yung paghahakot ng tubig. Ngayon, lilinisin na natin yung filter. Ayan, ito po yung filter ng koi pan natin. Ayan, filter brush yung gamit natin na filter media. So yung paglilinis natin ito, tinatanggal na natin yan. Tapos yung na-wash natin dito mismo sa tubig nitong filter natin. Pagkatapos, balik natin yung mga filter brush at i-on natin yung pump. Ganun ko lang siya ginagawa. Tapos ito, papalitan natin yung fiber fill na nilagay natin doon nito. Ito, try natin to material na to kung okay po ba to. First time pa na natin makagamit nito. So yun, sa full video ng paglilinis or pag-maintenance natin, panoorin nyo po itong video po natin na to. Check natin yung pinapatuyo natin na palanggana. Yan, medyo matigas na. Pero di natin kailangan matigas na matigas talaga. Siguro babalikan natin to bukas. Yo, what's up guys? Day 2 at i-set up po natin ngayon yung mga lagayan ng fry kasi natuyo na po yung nilagyan natin ng epoxy kahapon ng mga planggana or yung mga tab natin dito. Pero yan, pakita ko po sa inyo yung filtration system natin kasi yung nilagdag natin na foam. Madali po kasi siya mag-clog dun sa system natin kaya siguro papalitan na lang po natin, pero magamit pa rin natin yon, ilalagay natin dun sa kabila sa brush filter, effective po siya dun. So tara, tingnan natin. So ngayon, open po muna natin, patayin po muna natin yung UV light para sure tayo. Yan, so kita nyo po yan, ang bilis niyang mag-clog, kaya di po siya bagay dito na pangsala ng first layer. Mas effective siya kung dito. Ayan. Diyan ko siya nilagay yung kaputol niya. So siguro tatanggalin na lang po natin yan. Ilalagay din natin dito para ganyan yung setup niya. Tapos papalitan na lang po natin yan dyan na wala pa kasi tayo. Hindi pa ako nakabili na yung fiber fill na foam. Effective po talaga yun. Yung ilalagay na lang po natin is yung net na lang muna. Kagaya dun sa kabila. Net yung nilagay ko. Tapos effective po siya dito sa filter na to. Ayun yung ginamit natin dyan. Nabusan kasi tayo ng fiber fill, net yung ginamit natin. Yun lang, mahirap siya linisin pero effective po siya, same nung fiber fill na foam. Kaya ito, tatanggalin natin to, lilipat natin dito, tapos palitan muna natin ng net. So yun yung update sa setup natin filtration system. Ngayon iset up naman natin yung para sa fry natin. Tara. Ito na yung pinatayo natin kahapon. Tuyo na po yung mga epoxy nilagay natin. Yan, hindi po natin na-cover lahat kasi naubusan po tayo ng epoxy, pero sinigurado natin dito sa loob. Tapos yan, ito parang nalagyan natin dito. Yun, yung isa lang yung hindi natin nalagyan. Ito. Yan, so ngayon set up na po natin yan. Ito guys, na set up na natin yung paglalagay natin ng mga fry ng ating full gold gapi katabi nitong mga PKBM na fry. Tapos ito, kailangan na din linisin kasi madumi na, marami na mga poop sa ilalim. So yun, hulihin po muna natin yung mga fry tapos lagay natin dito.
Ito guys, nakakuha tayo ng 44 pieces na fry ng full gold gapi natin. Ayan yung itsura niya. Umuula na guys. Ayan, ito sila. Release na natin. Yan sila. Diyan na natin sila i-groom.